no? The enemy. Anyway, nandito na po si Miss Cathy Binag. Paakyatin po natin at andito na po siya, no? Hold on. Sorry. Taking water, guys. Ay, hello, Miss Cathy. Hi! Hello! Finally. Kumusta? I know, finally. Eto, medyo puyat. So, ayun, okay lang. Kumusta? Finally! Finally. Okay. Yan ba yung puyat sa'yo? Yung Oo, di ba? Paano na kayo hindi puyat? ano na? Sabi mo, pinababa mo ko, pinaakyat mo ko. Ano yung sabi mo? Papaakyatin natin. Yung sabi mo when I enter, paakyatin natin. Nasa heaven na ba ako, EJ? Nasa heaven ka na. Anyway, Miss Cathy, how are things where you are right now? No? Umuulan na ba? May mga hangin na ba dyan that you can feel? Well, luckily, it's still sunny. Maganda yung weather, pero sabi nga ng weather forecast natin, don't be too confident daw with what's happening kasi mamaya bigla lang bumuhos. You know naman, unpredictable na ang weather and it's so surprising na ang grabe din, ang dami talagang bagyong pumapasok, di mo maintindihan talaga kung bakit. And obviously, parang fina-fact check talaga ang ating flood control projects. What's your take on the it's sabi nga ng NASA no, ng National Atmospheric and Space Administration ba yun ng Amerika at yung weather agency ng mga Japanese na unusual daw na 4 no from Marcy to ano ba yung isa and then Ophel now Pipito na sa isang portion lang ng Pacific Ocean. Ikaw, I know you're a spiritual woman. Ano ba sa'yo is this some sort of parang may ano ba ang kalangitan nito? Divine signal ba ito or sign? Oo naman. Alam mo, I guess because like obviously like even the mainstream media kasi they're covering up, no? I'm not going to apologize, but it's sad. We're just telling the truth here na tinatago nila kung anong katotohanan na nangyayari sa bansa natin. And for us to be able, like, para sa mga mamayang Pilipino na mabuksan ang puso't isipan, is kailangan lang makita or ma-experience nila mismo yung mga totoong nangyayari at mapatunayan na may mga pagkakamaling nagagawa ang ating gobyerno. Hindi naman natin nilalahat, pero yung mga pinagkagastusan, especially nung ating flood control project na bilyon-bilyon, bawat araw 1 bilyon ang ginagastos, walang napuntahan. Even yung Cagayan right now, di ba? Parang yung Cagayan, ibang klase. Grabe, Bicol is, tinatamaan na naman yung Bicol. Alam mo yun, parang sad. It's very, very sad, no? At mukhang itong gobyerno na to is still, is still confused as to what to do, no? May interview si Bongbong Marcos kahapon, at ang sabi pa niya is, mag-isip-isip daw tayo, kasi nga, pag-aayusin daw yung damage ng previous typhoon, sisirain lang din naman ng nakasunod na bagyo, so magpaplano daw tayo. Oh my gosh. Ikaw, ikaw, Miss Cathy, I have to ask you this, no? Kasi you were in the circle, no, of Marcos and the elites, no, for something like 10 years ba yun, no? Diba? When you were still 10 years. in your relationship with Anton Florendo, no? Tony Florendo, no? Sorry. Yes. Ito ba in the few instances na nakapag-interact kayo with Bongbong Marcos, ganito ba talaga siya, no? We confronted with very, very hard facts, no? Na, well, sorry. Sige, go ahead. Na hindi na niya alam anong sasabihin niya. I think it's a trauma response. Yung for the longest time, like their family was being attacked because of what the family did, like the Romualdez and the Marcoses did in our country, di ba? So aside from like, kaya nga it's so yung minsan nga nakakatawa na lang kung kine-question nila yung EGK pero yung martial law nakalimutan na, di ba? So yun yung mga yun, mas malala nga yung martial law. So basically parang diversion. So ako, ang tingin ko sa kanya is, ako ang na-experience ko sa kanya, hindi talaga siya people person. Para kapag kunwari, every time na may magtatanong or dumalapit, hindi ayaw niya nun. And I have like a lot of people, whenever they talk to me, na-experience din daw nila, ganyan na. Ultimo magpapapicture, parang ayaw niya talaga. Yung ganyan. Kasi dumidistansya talaga siya na ayaw niya talaga. Even like, nahalata niyo naman, he doesn't know how to answer. So everything must be like, all this time, parang prepared and scripted. He doesn't want, ayaw niyang ma-on the spot. Ayaw niyang mapaya in a way. So everybody wanted na maayos lahat. Yes. Diba? Pero hindi talaga. Yes. Pero yung halimbawa ngayon si Sap Anton, hindi na natin mahagilap kung nasaan siya, no? Ano ba yung dynamics nila, especially pag may mga ganito, special assistant to the president siya. Ano bang napaka-special sa kanya at ano ba yung pagiging assistant niya? Sa tingin mo? Kasi ikaw mas nakakilala eh.
Syempre, they do things together, right? So, kasama din, What's yung what's your take? droga. Ayan. Let's go straight to the point, 'di ba? Okay, Parang let's be realistic here kasi Right. I came out already. It's not Yes, naman yes. na 'di ba? Hindi naman na kahit naman sino, sabi ko nga harapin niyo ako, sabihin niyo sa akin straight to my face. Sampalin niyo ako pag sinabing hindi sila nagdodroga. Hindi siya nagdodroga at all. Na-hospital na nga yan na-operahan ng mga ilong niya. 'Di ba? So, alam mo, maraming nakakakita. It's, out in the open with the people. They don't care. Ang tao kasi pag sobrang feeling lang, dami ng pera, powerful sila. They don't care, which is what's happening now in Congress. Like, they think that they're handling the money. But, again, nakakalimutan nga nila yung Marcoses nga way back before kasi walang social media. They're so, they control everything. Ngayon, they cannot, di ba? They their comment section nung time nung nangyayari kay PRRD, di ba? So, from there, nakikita mo, kina-camouflage talaga nila what's really happening. But they cannot stop the people at the end of the day. Yeah, and I have to go back, Miss Cathy, dun sa, when you first came out, kasi I looked up the history, before you were invited to Maharlika sa first interview mo, somebody sent me a PM, to your link na nagpo-post ka ng mga cryptic post, At sinabi doon nung nag-send sa akin na former girlfriend ito ni Tony Boy Florendo at parang magka-come out na ata, and then you came out with the interview with Maharlika sa first time, and then subsequent interviews at yun na nga, na you were also interviewed by Doc Lorraine Badoy dun sa SMNI, and a couple more times I think dun sa SMNI, So after that first interview with Maharlika and up to now, wala bang nag-reach out sa'yo from the Marcos or Romualdez or the Florendo camp? At secondly, wala pa bang mga threats on your person? Well, threats, may mga nagsasabi lang, pero walang direct threats. Kasi may bantay din naman tayo. Siyempre, marami rin naman tayong kaibigan dyan sa media, sa media, number 1. Number 2 is sa police, AFP, Marines, and may relative kasi akong taga doon. So, I think nag-iingat. Kasi alam mo, ang mga military kasi very loyal yan. Loyal yan sila. And I think, sabi ko nga parang mas marami pa akong nagawang mabuti sa military kaysa kay Trillanes. Well, yes, going back on a lighter note, I have a good friend here in Cebu, who at one time was also president of JCI. At ang sabi niya, ilang beses daw kayo nagkita doon sa Davao, I think, because you were also at one time president of JCI Philippines. Ano ba yung JCI? So at kailan ba yon? Oh, that was 2016. It's actually a leadership training program for it's a non-profit organization for young entrepreneurs and young yung mga nag-uumpisang bata, mga 20s ganyan, para matuto sila maging tamang leader sa ating bansa. So, it's JCI's Junior Chamber International. It's a non-profit organization. Like, we do charities and trainings, yun nga, to be a better person for the future of the Filipino people. So, ilang taon ka na-involved doon, And I understand you were still in a relationship with Tony Boy Florendo at that time. Yes, I am. It's a year. But I never... And ayoko nga mag-presidente that time. Kasi, alam mo, gusto ko lang talagang tumutulong behind the scene. Mahilig ako dyan. If you ask me, yung parang, kahit dyan, may mag-comment dyan, pag tinanong nyo sila sa mga tao, I really don't wanna, what do you call this, na nagpa-public masyado kapag tumutulong ako. Kasi in a way, parang, what's the point of helping? You just want to be, maging sikat ka? You want na matag ka ba na philanthropist? Even yung paglabas ko, yung mga interviews ko sa mga magazine ko, yung mga write-ups ko. Before ako lumabas, sabi ko, I want you to tell my story, my real story from the past. Kasi I want to inspire people, not only yung ngayon, yung na ako now. I want malaman lang yung past mo. So, yun. Speaking of your story, this is my next question to you, ipakilala mo naman yung Katibinag before all of this, yung kung saan ka, kung taga saan ka, how was your childhood, saan ka nag-aaral. Kasi brief summary of sino ba si Katibinag, before she was or she became Katibinag. Well, I came from, my parents are Ilocano. My dad is Ilocano Chinese from Isabela, Santiago, Isabela. And my dad is Binag Puwa, basically. They're just not married, okay? Puwa with a U or an O? With a U. From Isabela nga, then we have relatives na politician din, na taga Isabela, mga binag din, may nag-mayor doon and everything. But I've never met them kasi parang the first and last time I was there, I was 5-year-old. So, batang-bata ako. Then, so, you grew up talaga in Manila? I did, yes. Taga Manila po ako. Then, my parents are not married. So, my mom is
is mixed blood siya. Japanese, Spanish, German, waray. Kaya pala, kaya pala ganun ka kaganda. Nahiya naman yung pagiging 1/4 lapu-lapu ko. Diba, iba pa rin ang Pinoy kasi tayo talaga. We're very passionate na Pilipino, no? So you grew up sa Manila, and then you went to school there? Yes. I went to a Chinese school. So, we grew up in Caloocan City. So, I went to a Chinese school. Then, when my parents got separated, nahinto ako mag-aral. So, I need to work at a very young age. I'm What age was that? What age was that? I was 14, so naging print ad and model ako. So, at 14? Pero at 14, na-discover ako. Pero ano yan? Kasi yung feature ko very, foreign, di ba? So, right. Japan, yung mga ganun. Parang kang Japanese, pwede ka maging Chinese, pwede ka maging Korean. Or even the southern part of Russia, near Korea. Yes. Yes. Yung ano yun, even yung parang yung sabi nga may nagsabi sa akin when I went to Russia, parang yung look ko daw, meron yung mix na Chinese and Russian. May ganon. Yung slim, tapos hindi lang daw ako matangkad masyado. Yes. Sabi ko, okay. So anyway, after that, nag-modeling ka at 14, and then... print ad. Yes. Pero not really here. Like, mostly yung ads ko nasa Japan, ganon. Kasi nga yung... so international. Okay. International, yes. When I was younger. Ayun. Kaya pala... Kaya sa mga print ads. Kasi alam mo naman yung mga binatang Pilipino, mahilig sa kanila. Ang nangyari sa akin noon is like, sobrang, may pagka-introvert ako talaga. Right. Ang hirap, hindi ako basta lalabas. I need talagang full confidence. Alam mo yung kailangan na ibaon ko yung sarili ko. Yung parang baon na baon, yung rooted ako. Tapos yung talagang, matindi na yung aking ugat before ako lumabas. Kaya before ako lumabas dito, talagang pinaghandaan ko talaga to. Pinagdasal ko to talaga ng taimtim. Kasi alam ko marami iiwas sa akin na kaibigan ko. Especially they're scared, di ba? Maintindihan ko naman yun. And sometimes they will never understand na ang pinaglalaban ko, it's not only for myself, but rather para rin sa iba. Alam mo yun? So, yun yung ano ko kasi. And iba kasi pag, I guess, if you have deeper connection na talaga sa Panginoon. And siya mismo yung mag-guide sa'yo how to do things. Hindi ka magkakamali. Yun lang ako. Yes, and I agree, no? Ganun din yung tingin ko sa iyo, no? Because, yun nga, ang sinabi mo, no? You're not after the clout nor after the limelight, no? Pero ito, itatanong ko talaga sa iyo. Kasi yung birthday ni Barbie Imperial, I know of one na nandun din, no? And she took a picture of you. At sinend niya sa akin, no? At may marami rin nag-post doon, no? Na nandun nga rin si Sandro Marcos. Totoo ba yun? Nandun sa birthday ni Barbie? Nandun ako. Kasi my daughter is very good friend with Barbie. Magkaibigan talaga sila. And kagrupo nga nila yan sila. And I'm nothing against them being friends naman. Diba? Kasi my children is like my best friends. Parkada ko mga anak ko. Kasi I want them to tell me everything. Ganun yung relationship ko. Pero nandun nga si Sandro ba? Totoo? Nandun siya. Nandun siya. It's funny. Ito yung nangyari dyan. Kasi I didn't know that is coming. Diba? And hindi ko alam na darating siya. So nauna ka? Nauna ako. So, alam ko na magkakaibigan sila, but hindi ko alam na darating siya. Dapat hindi ako pupunta. Kasi I know, I was thinking, pupunta ba ako or hindi? Kasi alam ko na the next day I'm going to have an interview. Okay? Right. So, what happened there is, nung dumating siya, sabi ko, okay, just, Lord, hindi to sinasadya. I don't wanna put Barbie in a bad faith. Wala namang masama doon. We attended a birthday, diba? So, nagkataon lang. Then, nobody knows talaga. Na yung daughter ko, nalaman niya na I'm going to go live on the day itself. So, I'm going live, sabi ko sa anak ko. So, alam mo yun. Ayun lang. So, okay. Anyways, no, now we go into the the very painful event, no? On November 13 nung sa Quadcom where PRRD appeared. Nasaan ka ba nun? Were you able to monitor or to watch the proceedings doon sa Quadcom? Actually, I was in Congress. Nandun ka talaga sa loob? Yes, I'm there. I'm in Congress. Hindi lang ako pumasok dun sa area. Actually, may pinasok lang kasi ako na I rather na ang pinapasok ko is yung ating ibang mga vloggers. So I watch, umalis ako, hindi ako pumunta doon pero nandun ako sa loob. We had I had a live stream with Maui when we were inside. Okay. Hindi ko na pansin yun. No? So you were there talaga, no? Because I assume you still have the connections, no? Doon sa Congress because at one time you were chief of staff, no? Ni Tony.
Tony Boy, no? Floriendo. And not only that, we need to understand, and dapat din matandaan to, hindi to makalimutan ng ating mga kongresista, na ang Congress, tayo nagtayo niyan, ang tax natin, ang tax ng mamayang, may langaw, sorry, may tax ng mamayang Pilipino. People's house, no? Oh, exactly. So even yung mga empleyado dyan, yung mga security dyan, kailangan din natin paalalahanan na tayo rin na nagpapasweldo sa kanila. So as long na wala namang ginagawang kaguluhan, dapat pinapayagan nila yung mga tao. Kasi ang nabalitaan ko, narinig ko kasi, kasi naglalakad ako, bakit maraming nakapasok na supporters si Duterte? Hindi nila ako nakilala eh. So I was there, okay, fine. Ganun pala ha, sabi ko. So it's that, dapat alam mo, if you guys are confident na talagang wala kayong kinatatakutan and you're pro people, you're not scared to be out there, let people listen and hear their stories also. Yun lang yung akin, di ba? Before we go to the more serious topics doon sa Quadcom, matanong lang kita, no? Kasi nga, itong si Benny Abante, I don't know if you watched the press con, at even doon sa hearing mismo, no? Si Benny Abante at si Dan Fernandez talagang nanggigigil at nabubwisit sa mga vloggers na siguro katulad ko, katulad ni Joey, siguro katulad mo din. Yung mga vloggers na sympathetic to the Duterte cause. Ano bang take mo doon sa na binapash daw sila, keso ganyan, keso ganon? Do you think naririndi or naapektuhan na talaga sila kung kahit gaano nila i-dismiss yung mga vloggers katulad ko at sa'yo na rin? Oo naman. Alam mo, ganito lang yan. Umarap ka sa camera, kayong dalawa. Sabihin nyo, ako ay nanunumpa or ako, I swear to in God's name na hindi ako nagnanakaw, wala akong kasalanan, at saka hindi ako nagsisinungaling. Walang nag-utos sa akin. Sabihin nyo, gamitin nyo. Total, ikaw, Abante, hindi mong gamitin yung name of God, di ba? Pati yung mga dinamay mong pa lahat ng bishop, whatever, hindi naman lahat yan kaalyado mo, di ba? Parang kitang-kita naman kasi, yung lifestyle mo lang. Hello, paano mo ma-explain? Right. Di ba? Sweldo mo, magkano sweldo ng kongresista? O, yung mga chicks nyo, magkano yung maintenance? Di ba? May mga chicks! Ilan bang chicks nila, Bante? Ilan bang chicks nila dyan? Hintayin nyo na. Alam mo, yung nangyayari naman ito yung kulang sila dyan Yung ginagawa, alam mo mga Duterte, mabait pa in a way. Parang binibigyan sila ng chance to redeem themselves na tama. Na parang, sige, gawin niyo yung gusto yung gawin, tingnan natin kung saan kayo pupunta. Remember, let me remind you guys, ilang taon ng Marcos sa politika? Right. 20 ilang years. Taon, di ba? Ilang taon si Digong sa politika? Yes, 40 years yan. 40 siya or something, right? Okay. So yung mga yan, kayo, bagas dumi lang kayo ng kuko ng mga yan sa experience. So yung resources... Wala nga sa dumi ng kuko ng kalingkingan ni Digong Oo. And yung resources niyan, yung relationship na itinanim ng mga Duterte from the police, from AFP, from everybody in here in the Philippines, malalim po. So yung akala nyong nababayaran nyo, yung akala nyong kakampi nyo, I'm telling you now, ako na to, makinig kayo. Hindi ito kakampi. Hindi nyo sila kakampi. At baka tapusin nyo to hanggang end of this year. Kung ayaw nyong matapos ang political career nyo. Mayroon akong huhugutin sa'yo, no? Sige. Kasi napansin natin doon sa Quad Committee hearing, ang nag-i-interrogate ng former presidents ay mga NPA affiliated na mga party list, no? Katulad ni Rosas, Castro, ni Manuel. But napansin din natin na yung mga drug pushers, no, or yung mga biktima daw, quote-unquote, ng EJK, ng drug war, yung ina-highlight nila. Pero ayon na nga kay Representative Cardema, ang hindi binibigyang pansin ay yung milyong Pilipino na nag-suffer because isa sa pamilya nila, or dalawa, or mahigit dalawa, ang biktima din ng mga durugista, drug pushers, at mga drug lords. Yun ang hindi highlight. Ako, Miss Cathy, no, I have to seriously ask you this, kasi ilang beses mo na rin sinabi to, no? Ikaw din, and even Doc Lorraine Batoy at one time, inadmit niya, no, na may pamilya talaga sila na nalulong sa droga. So, ikaw ba, you feel the same way na bakit ito lang na biktima na napatay dun sa drug war? Pero kami, na nagpasalamat kay PRRD, dahil natulungan yung mga kapamilya namin na makalabas doon sa bisyo na yan at sa negosyo na yan, hindi man lang binibigyang pansin. Well, yun yung sinasabi ko, EJ. Selective. Very selective sila. And I'm nothing, parang naniniwala naman ako na yung mga yung kaliwa sila dati, ex-NPA sila.
naman ako na may mga taong willing namang magbago. Pero hindi mo matatanggal yung criminal minds. Alam mo yun, naniniwala ako dyan na kung talagang kasi ako bullshit sa akin. Right. Yung mga party list na yan, na nandyan nakaupo dyan, biktima ako. Biktima ako ng addict, nagkaroon ako ng jowang addict, inapi ako ng addict, nagkaroon ako ng kapatid na addict. Okay, sabi nga nila, ang addict, victim. Diba? Yes. Addict yun eh. Pero, yung mga pushers, sabihin nila victim, hindi. Hindi ako, choice nila yun. I'll go against it. Hindi sila victim. Sige. Nung nag-drugs sila, choice nilang mag-drugs. Nung nasasarapan silang mag-drugs, choice nila yun. Choice nila yun. Kaya nakakapanggigil na etong sa Quadcom, yan sila Brosas, kung sino pa yung mga yan, convicted criminals, wala kayong alam. Hindi nyo alam kasi hindi nyo naranasan na maging biktima. Alam nyo ba, I'm nothing hindi ko isinasantabi yung mga nadamay na biktima ng, alam mo yon, ng EGK, yung mga walang malay. Okay, we're on war sa droga. Diba? Ang kapulisan, hindi ko rin pinagtatanggol lahat, just to clarify. Ang kapulisan, kesa sila ang mapatay, gusto na lang sila na yung madepensa nila yung sarili nila. Diba? So, ngayon, kapag nagkakaroon ng barilan, nagkabarilan, hindi na nila kasalanan din kung merong mga balang lumipad somewhere. Ako, I have high respect dun sa mga biktima na walang malay. Pero wag niyong i-highlight masyado. Yung para kasi nangyayari sa akin, hindi na parang talagang nangyayari right now. Yung mga pushers, pinoprotektahan nyo. Yun. Yung mga criminals talaga, pinoprotektahan nyo. Eh kami, alam niyo ho ba, na ang isang biktima ng isang addict na nagahasa, merong 2-year-old, nire-rape. 2-year-old, baby. Meron ka nakikita, ninanakawan ng cellphone, sinasaksak na lang, kukunin na lang yung cellphone, sasaksakin, gagahasain, matatanda, lolo, bubugbugin, kamag-anak mo, di ba? Pag ikaw natirhan ka ng isang taong addict, it's like hell. Yes. Nakaw, kahihiyan, everything. And you know, yeah. And if I may add, Miss Cathy, if nabalitaan mo yung sentro ng child pornography dito sa Cebu is yung Cordoba, isang munisipyo dyan sa island ng Mactan. Yung mga nanay nila ang nagpapadala ng mga pornographic videos ng kanilang mga sariling anak na mga minor. At most of them, and in fact all of them or most of them, are in fact drug users and drug pushers as well. So it's very, very sad na itong mga biktima na ito na hindi man lang nila hina-highlight or hindi man lang nila binigyang pansin, ay siya ngayon na medyo na-ostracize at pinagsantabi nila at binibigyang highlight ang itong mga pusher, yung mga kriminal na nan. Pero going back to the hearing, Ms. Cathy, and going back to the drug issue, may pare doon, si Father Flavi, na inamin na addict siya for 15 years, even while he was still inside the seminary. At ito yung isa sa mga taong ginagamit ata din ng ICC para i-drill down si PRRD. And then you have a pastor, itong si Benny Abante, na ganun din ang sentimento. I know you're very active in your church. I am not a very religious man. In fact, I'm not religious at all. Ano sa tingin mo yung role ng church, especially the Roman Catholic Church? At meron ka bang nafe-feel within the church, the Roman Catholic Church, and even your church na medyo hindi na tama itong ginagawa sa Quadcom? Kasi merong pare dito sa amin sa Liloan, si Father Shano Ubod, na talagang criticize the Quadcom hearing. Well, alam mo, ang diretso talaga mga pare, they know right and wrong. And hindi mo mapagtatapan ang mali sa tama. Or tama sa mali. Di ba? Ako, remember, okay, let's go back to like the history from the Bible. Total, ginagamit niya. Remember that Lucifer, Satan, is the #1 manipulator. He can pretend to be somebody. He will care for you. And the way I see it, the priest there, even yung nag-start pa lang yung Quadcom, may misa eh. Tapos ang misa nila, kaya pinost ko yun eh, ang misa nila is para sa biktima ng EGK. Pwede ba, di ba pwedeng biktima rin ng mga na permiso? Di ba? Ng pusher, ng mga addict na yan. Bakit parang EGK lang? Alam mo yun, parang hindi nyo ba alam na maraming nasisira ang ulo na biktima, na nagpapakamatay? Yung nagkaroon sila ng anak kasi na-rape sila, they hate their kid. And they ruin a life. Diba? So, hindi lang kayo yan. Hindi lang kayo yan. Again, yung pamilya ng mga pusher na namatay, yung sabi, walang kalaban-laban. Guys, hindi ako magsusorry sa inyo. Pero nabuhay yung pamilya ninyo. Alam ko mahirap ang buhay. Pero pinili niyang maging ganyan.
So, sa lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, responsible po, dapat po maging responsable tayo sa kalinat na. So, Pero, yeah. Pero, sige, go ahead. Kasi sa akin, si Abante, ako, feeling ko, hindi feeling Sa akin to, ako to, hindi siya totoo. Pinasukan na siya ng demonyo. Tama. Pinasukan siya ni Lucifer. Ginagamit niya, nakakadire, na ginagamit yung name, yung Bible. Kasi kaya ng demonyo yan magbasa ng Biblia. Number one manipulator si Satan. Number one manipulator. Ipapafeel niya you're so confident, you're so great, para makalimutan mo na may mali kang ginagawa. So, ganun din yung pari na dyan katulad ng paring yan. Okay, sige lang sabi, tutulungan ko yung biktima, yung mga gusto magbago. Dapat meron ka rin program doon sa mga victim itself ng mga addict. Yun. Hindi ka one way lang. One way street ka Huwag kang peke. Ang peke-peke mo. Ang plastic mo, nakakahiya ka, galit na galit ako sa'yo. Dapat matanggal ka sa congregation So ano sa tingin mo, Miss Cathy, yung role ng simbahan dito? Kasi alam mo naman tayo, we are very religious, 90% Christian, and out of the 90% ng mga Kristiyano, around 90% of that are Catholics, no? Do you think na medyo silent ang Catholic Church at ang yung ibang simbahan sa usapin na ito ngayon? I don't think silent. I think sooner or later, not later, I think sooner they will speak up, and they have to. Kasi you need to protect, like in whatever religion you have, kailangan nyo talagang sabihin kung ano yung tama sa mali. Again, hindi ko naman pinapatronize yung mga maling nagawa. Pero ipatronize nyo din kung ano yung dapat talaga ipagtanggol nyo yung bayan natin. Yung kasi ang Quadcom, alam mo nakakaano kasi yung Congress, nababoy nawala na ng prinsipyo tsaka integrity. Yung mga nakaupo dyan, yung batas hindi alam. Look at Paduano, is an ex-NPA. Kita mo, lumalabas yung ugali niya Yung ugali niyang may pagkakriminal na mayabang, maliit na lalaki, Antonio Bonaparte, yung ugali. Yung pabida, di ba? Alam mo, parang kapag may resource person, sisigawan mo. Sino ka? Gusto kong sabihin doon, dapat yung mga resource person, pag tinawag ko, sandali lang kung may respeto ako sa inyo, pero dapat respetuhin nyo din ako, huwag nyo ako sigawan. Kami nagpapasweldo sa inyo. Alam mo yun? All of them, imbecile na Nakahangin sa utak. Di ba? Nakalimot. So, diba? Nakalimot, no? Nakalimot. I take off from that word, no? Nakalimot, no? So, para bang nakalimutan nila si PRRD, nakalimutan nila ang ginawa ng matanda for the last 6 years. And even going back, no, to when he was mayor in Davao, ang mga nagawa niya, kasi Exhibit A talaga yung Davao City. And then, I have to frame that question on you. Kasi, sa tingin ko, ikaw ganun din ikaw ay para ding si PRRD, no? You were part of that circle. You thought all along na you were friends, no? Na you did what you had to do just to please them, no? Quote unquote. Sorry for that word, no? Or just to be a good friend or just to be a good person with those people, no? And then eventually, nanarate mo na rin yun, na you felt betrayed, no? At one time. At yun na nga nag-umpisa hanggang nandito na nga tayo at nandito na yung isang katibinag na matapang na lumabas, no? At katulad ni PRRD doon sa Quad Committee, nag-iisa at ikay babae pa at stake yung reputasyon mo na kalabanin itong mga taong very very powerful at are still holding so much power and wealth, no? So take us through that story, Miss Cathy, no? Ano bang ginawa mo sa kanila, and at what point na bigla ka na lang nilang kung sa English you were thrown under the bus? So, alam mo, hindi ko nga maintindihan. Basically naghiwalay lang kami ni Tony Boy, and yung reason na 2021 February 17. Okay. So alam mo sila, alam ko for a fact na ayaw nila sa akin kasi yung ginagawa nila hindi ko ginagawa, and they look highly about themselves. Alam mo yun, yung iba sa kanila, iba nga dyan, feeling gwapo, papangit naman. Feeling nila, may pera lang sila, pero papangit naman. Yung nga, hindi ako feeling gwapo, hindi ako feeling gwapo, tapos wala akong pera. Sama ng ugali, di ba? Parang aanin mo kahit gano'ng kadaming pera mo, kung sama ng ugali mo, wala yan. Tapos magkakasakit ka pa. Kaya most of them, may mga sakit. Bukas makalawa, baka matigok yan. I hope so. Ako. Sana ngayon na. Meron nga. Maniwala ka sa akin. Next week, baka meron na yan. Next week agad. Mamaya, mali mo tonight. Diba? Okay. Alam mo yun? Alright. So paano yun, no? So, naghiwalay lang kayo ni Tony Boy at bigla na lang na
may mga nangyayaring orchestration na para bang you were being stripped. Oo. Tapos sinisiraan na ako. Tapos ako kasi, nagsalita ako, nandiyan pa rin ako, may group chat akong ginawa. Nasabi ko, apparently, we cannot work these things out. Lahat kami. Kasi may mga numbers naman ako nilalapit. So siniraan ka after that. Pero yung bang hiwalayan nyo ni Tony Boy, was that civil or was that adversarial? Not even civil. Tapos even yung, kasi ako syempre yung bahay namin sa Alabang, you feel, that's our home, di ba? So yung bahay yung bahay namin sa Alabang, so minsan umaalis ako kasi mababaliw ka eh. Kasi isolated ako. In-isolate ako ni Tony Boy. I don't go out. I'm not really allowed to go out kasi even when you were still in a relationship, talagang kailangan lalabas. Kinulong ka, no? Kasi ano, so seryoso talaga siya, no? In a way, seloso siya talaga. Kasi syempre, protect niya kung we're 25 years younger ako sa kanya eh. Right. So naiintindihan ko yon in a way. So parang nung nararamdaman ko na, bakit aatin ka dyan? Biglang, kunwari, papa-atin na niya ako. Aatin naman ako ng event kasi nasa fashion ako eh. Right. Na na-meet ko siya, I have a fashion school before, alam mo yun. Oh yeah, you were fashion consultant to some politicians, right? Yes, and image and fashion consultant for celebrities and politicians. Yun. Alright, so go ahead and then... Yeah, tas just to parang pag-aatin ako. At first, pumapayag siya. Then eventually, maraming pogi dyan, no? Marami kasing bata dyan. And you know, if you love a person, you don't want them to feel na insecure or like makikipag-away ka pa na bakit ka nagsiselos? No, ako I will just sige, uwi na ako. Hindi, ano ka ba? Ikaw naman yung mahal ko eh. You know what I mean? Kasi totoo yun sa heart ko. Yes. So it started there even pag mag-gym ako. At first papayagan ako. Tapos nung huli, sabi niya, hindi mo na kailangan mag-gym, sexy mo na. So I end up like hiring my own trainer. Bahay na din. Parang wala nang issue, 'di ba? Parang kasi ako mas gusto ko, ako kasi, alam mo, pinalaki ako ng tatay ko na when you're in a relationship, ang lalaki dapat ang nakapantalon, and you need to submit yourself. Yun yung ko, hindi pwedeng ikaw, kailangan yung lalaki. So, ganun ako. So, I just do everything. So, doon nag-umpisa ang conflict nyo? Hindi, wala pang conflict. Doon nag-umpisa ang conflict ng mga friends kasi nawala na si Tony Boy sa kanila. Okay. Nagbago kasi siya in a way. Kasi nung mga 6 months kami, hinihiwalayan ko siya. Sinabihan ko siya na hindi ko kaya yung lifestyle. And I rather choose for us to be friends. And gawin mo yung gusto mo. And ayoko mawala na respeto sa'yo. Eh, mas pinili niya na, sabi niya, matanda na ako. Mas gusto ko na ikaw yung kasama ko kasi yan yung hinahanap ko, mag-aalaga sa akin. Ganyan. So, nainis sila doon. Kasi si Tony may hilig man libre niyan eh. So, alam mo na, ano pa yung mga nililibre. So, nawala yung benefit, di ba? So, visit sila sa akin. Alam mo yun, to the point, alam mo ba, EJ, mangkukulam daw ako, ginayuma ko si Tony Boy. Sino may sabi nun? Sila! Tapos sinaniman pa nila ako ng kung ano-ano na sa bag ko. Tapos, si Tony Boy kaya may kakilalang mga manggagamot. Taga-Manila ako, no? Taga-Manila ako, yung bagong-bago kami. Sabi niya, pinagamot niya pa ako. Baliktad, you know? Parang, kaya sabi ko, hindi naman siguro ako ganun kapangit, di ba? Hindi ko kasi sabing napakaganda ko. Pero hindi naman ako ganun kapangit. Tsaka, 25 years yung gap namin, di ba? Tama. Ano yun? So, parang binabayaan ko lang yung sabi ko, you can say whatever you want, di ba? Bahala na kayo. Tapos sabi, meron pang, ba't hindi siya tumatanda? Makukulam nga talaga siya. Sabi one time niya, mga tanga, agang natutulog yan, tsaka walang piso. Tawang-tawa rin ako minsan. Dati umiyak ako eh. Eventually sabi ko, ang hirap pala minsan talagang maging cute. pero all throughout those years, no, did you keep your relationship with your former friends, yung mga kababata mo, yung mga kaklase mo, yung kapamilya mo, while in that, so you isolated yourself from your family and your own friends. At doon ka na lang talaga nakatutok. No? So literally, nakakulong ka, and emotionally, and yung mga karelasyon mo, pamilya, at mga kaibigan, ay nakulong ka na rin, no? At hindi mo na rin sila nakikita, nakikipag, Hindi, yeah. Talaga, alam mo, your part, no? Yeah, maraming magte-testify niyan. Kasi ang nangyayari sa akin is, I'm very konting-konti lang yung close sa akin. Konting-konti lang. Sobrang konti lang. And masasabi ko yung mga naging close ko na yun, wala talagang masasabi sa akin. Yun lang yung maipagyayabang ko in a way. And nakita nila yung incident na kapag gusto ko sila makasama, may time na pag madalas ko silang kasama, maiirita na yung ex ko. Tapos parang may incident na isasama naman niya. Pero gusto niya kami lang talaga. So, may time na aawayin niya. So, kaysa aawayin niya, gagawa ng issue, ako naiiwas, mag-apologize ako sa mga tao. May one time nga
babanggitin ko si Wency Cornejo. Wency Cornejo of anak ni Mel Chanco. Yes, oo, may one Ano time yung banda yan. niya? Ano yung banda niya nun? Ano yan, Yung ganun, yes, okay. So, ano Jessica, gosh, sorry, Wency. Wency is a very, very good person. Ang sweet na tao. So one time, he was in Davao. So I invited him sa restaurant ko. Then sabi ko, tara, let's hang out together. Sorry yung puppies ko. No problem. No problem. So, Pwede naging puppy, volunteer. Tapos Okay. he was there, so lumabas After kami. image pala yung After banda niya. image, diba? Tapos, habang may buhay, yung kanta niya, Habang may napakaganda buhay, nun. yes. Yan, diba? Actually, pwedeng kanta ng natin, ng bansa natin yan eh. Right. Diba? Didigong yun, didigong. Oo. Tapos, we went out, magkasama kami, miss namin isa't isa. So, kapag ka, malambing kami, I'm very touchy ako na tao with my friends. And most of my friends are gays. I love them. Alam mo, professional gays. So, nag-hug kami, tapos nasayaw-sayaw kami, ganyan. Nagselos si ex. Nagselos? Nagulat na lang ako, nawala siya. Nawala So siya. he was with you? He was with you? Yeah. Tapos umalis siya, umalis si Wency, nawala. So, nasa na to, naka-off na yung phone niya and all. The next day, nalaman ko na lang, na-threat na pala siya, napapatayin siya, pag di siya umalis, yung gano'n. Wow. So, ganun talaga siya extreme, no? So, even a guy like Wency, no, threatened physically, no? Pero, let's cut the long story short, no? Saan ba humantong na talagang you decided na hiwalay na kami? And then, ilang buwan nang naghiwalayan kayo ni Tony Boy na nag-umpisa na rin yung pag-dismerge, no? Pag-atake sa iyong person. Nung pa lang, kasi ako yung nakapaghiwalay eh. Ako talaga, ako yung nag-decide. Kasi ang ginagawa niya sa akin is, umaalis siya ng bahay, tapos nagpa-party siya, nabibisyo sila, grupo sila. And alam mo, even dyan sa Senate, marami tayong kaibigan, alam nila yan. Alam nila. So, ako, before ako, ang dami din nag-send ng info sa akin, mga pangalan na involved doon yes. sa even those people na nakita talaga nila in person, mga senador daw. Mga senador ngayon, to be honest, no? Nandun sa Davao, no? Sa Pearl Farm ba yun, no? Yes. Nandun, favorite spot sila. Senador, yes. No? Pero may tanong dito, sa Quadcom, meron ba? Oo naman. Sa Quadcom? Meron. Okay, guys, meron daw sa Quadcom, oh. Meron. No, sabi ni Miss Cathy, sino ba yan? Titingnan natin yan. Ayan, oh. Meron. Sasabihin ko sa'yo behind the Hindi, alam mo, kaya dapat talaga magpa-hair follicle test kayo. Talagang hindi kayo gumagamit. Yeah. Kasi kung wala kayong tinatago, ano namang masama, 'di ba? Gawin niyo, 'di ba? So, tigilan na natin yung yung bakit namin gagawin. We are not no. You are a public official. You require to do it. Nagpa-hair follicle na nga si Doc Lorraine, si Pulong, di ba? Inday Sara challenge them, no? Na mag-hair follicle test sila at yung kay Inday Sara nga may neuropsychiatric exam pa. Yung sa kanila, hair follicle lang hanggang ngayon, wala. Pero Miss Kat, dapat ata sila rin magpa-neuropsychiatric exam. Kasi meron silang sariling mundo nila na they're so powerful na walang katapusan yung power nila. Alam mo, di ba, sabi ko nga, kapag kami nga ni Maharlika bukas makalawa, mali mo, yung sinasakyan nilang binili lang chopper, sa aeroplano, mag-crash. Yung magandang kotseng sinasakyan nila, bigla silang maaksidente. We will go to those powers, no? After manarate mo, kasi inumpisahan ka na nilang minasama ka na sa publiko, even if nakarelasyon ka pa kay Tony Boy, di ba? Kasi hindi na sumasama sa kanila, no? And then eventually, naghiwalay kayo. And then you told me, no, na after doon sa hiwalayan na yun, after doon na sinisiraan ka, even your properties ay tinangkapan nila or in fact, nakuha nga nila yung iba. At doon ka na talaga, you were so disappointed, no? At kumbaga, nag-iinit yung mo sa galit, no? Bakit ganito ang ginagawa sa iyo na wala ka namang ginagawa sa kanilang masama. So exactly. Ano ba 'yon? And then we link it to the powers that be now who are the same people, no? Yes. Na nasa likod ngayon ng Quadcom. At saka alam mo nangyari doon kasi alam mo nakakalungkot yan sa grupo na yan. It's really money for them. It's all about money. Like even me, my relationship with my ex, at talagang ang ginagawa nila sa akin is like pinipresyohan nila yung pagsasama namin na she doesn't deserve to have this. Manong, tanggalin mo yan. Manong, kunin mo to. Yun nga, meron nga, di ba, even yung may mga kotse, may evidence ako.
Sabi ko nga sa'yo, may makukulong kasi automatic yan, carnapping yan Wala ko dito sa Pilipinas, binenta yung kotse na nakapangalan sa akin, na-transfer tsaka nabenta. Yes, diba? Pinagbibigyan ko pa binibigyan ko pa sila ng chance. Pero by December, pag hindi sila bumalik sa akin at ayusin nila yan lahat, makukulong sila. Ipapublicize ko yan kung sino sila. Even yung bahay namin when you live together, we live as husbands and wives. Right. And ang dami dyan na, ano yung tawag ko nga, sultan, at saka yung kiss ass na nakialam. Sultan? Sultan, diba? Yung mga ano yan, yung mga filinggero na meron sa Amerika, may bahay doon na binili namin, binigay niya sa akin. So merong isang lalaki, actually, brother-in-law ni Inigo Sobel yung guy. Yes. Inigo Sobel is the father of Bianca who is the secretary ngayon, no? Oo. So yung guy na yun. At si Inigo din is may-ari din ng isang polo team along with Martin Romualdez doon sa Espanya, di ba? Yes, oo. So basically, ang nangyari dyan is, kasi you thought, family friend. So kailangan namin ng tao mapagkakatiwalaan to manage our home. Kasi trading company naman siya. So siya yung kinukuhanan, siya yung pag may pinapabili, siya yung tinatawagan ng mga tao, tapos nag-charge lang siya a certain percentage, ganon. So yung half, nung binili yung bahay, siya yung in charge. So yung half ng bahay nakapangalan sa kanya. Okay? Nakapangalan sa kanya yung bahay. Ngayon, ang ginawa nung guy na yon is like, hiwalay na kami. Meron akong bank account na ginawa ko rin siyang anong tawag dito? Joint Kami. Kasi, pag nagsha-shopping ako, may binibili akong mga gamit, sina-charge na lang doon, dinideduct na lang, para madali niyang tanggalin. Okay? Right. So, ang nangyari niyan, yung bahay na yon, syempre, siya yung in charge. So, yung mga bills, yung mga charges, siya nagbabayad, di ba, muna. Tapos, binabayaran siya ni Tony Boy. Silang dalawa nagtatransact. Syempre, husband and wives kami, di ba? So, siya nagbabayad sa kanya. Okay, these things happen, naghiwalay kami. Ang pinalabas niya, nagkakasuhan kami sa States. Ang pinalabas niya sa States, ever since na yung rightful owner siya ng kalahati talaga ng property, siya ang may-ari. Tapos, ever since sa billing property, syempre may resibo siya, di ba? Right. Chinarge niya sa akin, sabi niya hindi ako nagbabayad. Syempre wala akong resibo, na kay Tony Boy lahat ng resibo. So, ganun ang ginawa nila sa akin. Tapos, ang ginawa pa nung guy na yan, sabi ko kasi, alam mo, dapat isusurrender ko yung property. Marami naman akong sinoling property. Kasi gusto ko ipakita sa'yo na walang point. Property ko sa Davao, sinoli ko lahat sa kanya yan. Oh, really? Sinoli ko. Kasi walang point. Sabi ko, hindi na ako babalik. It's so painful for me. Diba? So, may mga property lang na nakikinip ako, yung pinagbentahan nga doon, dinonate ko pa. Alam mo, dahil sa galit, kasi sabi niya, pag wala na akong pera, babalikan ko siya. O di sabi ko, ubusin natin. Diba? Alam mo yun? So, siyempre, I'm hurt. Diba? Parang minahal kita dahil dyan sa pera mo. Alam mo yun? So, everything talaga, tama ka talaga, no? Everything for them is pera. Akala nila, mabibili talaga. Pag may problema, pera. Even with me, hindi siya marunong mag-sorry. Hindi siya marunong mag-sorry. Bibigyan niya ako ng car, bibigyan niya ako ng relo. Ganun siya. Hindi siya nagsusorry. So, I was so nung yung guy na yun sa States, chick na ako ng ganon, di ba? Parang lahat, na-shock ako. Tapos, dapat yung isusurrender ko na. Pero the way he talks to me kasi, dapat pumirma ka na isurrender. Parang, inaano niya ako, I still have the chats. Na parang sinasabi niya, pumirma ka na ng, anong term? Nakalimutan ko na. Para pirmahan ko na maibigay ko na yung authority na sa kanya na. Special power of attorney or quit claim? May isang term quit claim. Quit claim. So, ba't ako pipirma ng quit claim? Sabi ko, sa akin din yan, di ba? Sa akin yung house yan Tapos sabi ko, I'm planning to visit, to check the house. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Alam mo, this was anong year? 2021, end of the year. Okay. Alam mo, ginawa ng guy na yon. Sabi niya, kaso pa rin yan Kasi nawala yung mga gamit ko. May jewelry ako doon, may mga tinago kong watches, bags, damit. Sabi niya, pinadala ko na sa Manila yung gamit mo. Okay. Pinadala ko na kay Tony Boy. Sabi ko, taka ka ba? Sa akin, taka ka ba? Ba't mo papadala? That's my personal things. Wala kang right doon, di ba? So, that's stealing na. Pinalagpas ko yun. EJ, pinalagpas ko. Ang inisip ko that time, nautusan lang. Pero nung ginawa niya to lahat, yung pangaharas na nagsinungaling siya na hindi ko binabayaran, si Tony Boy nagbabayad, and we're couple. May ano kami di ba? Basically, meron kaming ang tawag ito? Common law marriage. Common law marriage and everything. Diba? He's married, di ba? Meron niya, pwede ko nga habulin si Tony Boy kahit married pa siya, kasi 10 years kami. Alam mo yun? And we live together. So, hindi ko lahat ginawa yan, EJ. Pero sila non-stop. Bumalik ako ng Pilipinas. May bisita kami. Dinala namin sa mga clubs dyan sa BGC. Pinalayas ako. Ban ako. Yes. Wow. Yes. Ganyan sila. Wala silang babae ka, lalaki ka, bakla ka, tomboy ka, matanda ka, bata ka.
If they want to bully, they will bully you, which is what happened to VP Sara Duterte. Kaya ako nag-came out. Kasi talaga, hindi ko naman alam, hindi ko nakikita. Tapos nakwento lang sa akin isang close friend ko na close kay VP, na grabe ginagawa na. Wala silang utang na loob. No matter how much emotion, trust, and effort, relationship you will give to them, they don't care. They will humiliate you, no? In public talaga. They will. Wala silang kwentang tao. Basically. Hindi sila tao sa akin, hindi sila tao eh. Pero in all those years, Miss Cathy, where was Martin Romualdez in that circle? Nasaan ba si Martin? Kasi Martin now is playing this gigantic role. Wow, I'm telling you, I'm so surprised. I'm so surprised na, sandali hey! No problem, go ahead. We have so much time. I'm super surprised on how Martin changed. Kasi, as in, na-shock ako. Kaya di ba sa interview ko, kaya nakapag-post ako, sabi ko, happy birthday. Sana makamit mo yung karma. Dahil grabe, ang yaman mo na, Martin. Ang dami mo ng pera. Sinisira mo ang future ng mga anak mo. Sinisira mo ang future ng mga anak mo. Kahit gaano kadami ang pera mo, walang pupuntahan yan. Kasi darating ang point, hindi magtitiwala ang tao sa pamilya mo na. Kasi isipin nila, traidor ka, mahirap ka pagkatiwalaan. Kahit na anong tulong gawin sa'yo, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan, lalo na sa pera. Balikan ko yung pera. Yes, balikan ko yung pera at yung kayamanan ni Martin. Sinabi mo na rin kasi ito noon pa eh. At tinanong ka, ewan ko kung sino yung nagtanong sa'yo noon sa isang interview. Grabe na yung pera nila, no? Bakit ba, sa tingin mo, gusto pa rin nilang magkapera pa na magkapera at happy ba sila na ganyan kalaki na yung kayamanan nila? Well, alam mo, when you try to think, simple analysis, they just want the money of ng bansa natin. They don't care about the people. Tingnan mo yung nangyayari sa flood control. Tama. Diba? Sa floods, ano nangyayari sa atin? Diba? Yung health benefits ng mga tao, they don't care. They just want to get. And you know, ang nakakatakot dyan, diba? Pag sobra talaga maapaw. Pag umapaw, may sasabog. Alam mo yun? Yun, diba? Pag sobra, si VP Sara, nanahimik na eh. Happy ba sila sa kayamanan nila? Hindi sila na. Kasi you interact with them very closely. Alam mo yung mga kayamanan nila, jewelry, yung mga luxurious cars, supercars. Do you really think they have that genuine happiness seeing all these things and the wealth that they have accumulated all these years? I don't think so. I think it's part of insecurity in a way. Kasi like, you have so much money na, di ba? Tapos, kasi ako, na-experience ko yan eh. Hindi naman ako talaga naging masaya. Alam mo yun? Yung parang, it's like, kino-cover lang nila yung kulang. Kino-cover lang nila yung kakulangan. Hinahanap pa nila. At saka wala silang they don't have a closer relationship sa Panginoon. If you have, ako talaga, I'm not telling everyone na maging holy kayo. I'm just telling you, ako na naramdaman ko yung pagiging confident ko right now, yung peace sa heart ko, nakuha ko lahat sa Panginoon. And hindi mababayaran. Ibang level yung binibigay niya sa akin, pagmamahal, na hindi kayang mapunuan ng kahit na anong material na bagay. Yun ako ngayon. And yun sila. Kasi if you're really content with your life, hindi ka ganyan eh. Diba? Yung, siguro si Martin, meron siyang hinahanap sa sarili niya, yung insecurities niya, doon niya pinupuno. That's the way I see it. Kasi karamihan naman mayaman na kilala ko na grabe mamili ng mga gamit. Hindi talaga pogi. Buti na lang wala akong pera. Buti na lang, no? Alam mo, you cannot have it all. Yes, diba? Exactly. Di ba, di pogi ka, tapos mayaman ka. Hindi mo na sa kanila yun. Wala akong magagawa, wala akong pera, pero wala naman akong magawa na pogi ako at wala akong pera. So, anyway. Well, but you have a pure heart. You can love, diba? Yes. Yun tayo. Katulad mo din, no? Pero going back to what you were saying kanina, ano ba yung ibig sabihin nung sinabi mo na hindi mo talaga, you were really amazed, no? As to yung change, no, ni Martin, yung pinagbago ni Martin Romualdez. Bakit ba? Ano ba si Martin prior to this? At ano na ba si Martin ngayon sa tingin mo? Okay. Ano ba siya noon? I think he was surrounded with the wrong group of people. That's how I see it. Okay. Kasi dati, ang pagkakilala ko sa kanya, mabait siyang tao. Mabait as in, anong klaseng bait? Humble, hindi siya mayabang, mahinahon. Mahinahon talaga. Okay. Mahinahon talaga. Hindi ko talaga, eto sasabihin ko to talaga publicly. Tulad din ni BBM. Kasi si BBM, ganun, hindi confrontational ang dalawa, ang magpinsan. Yes. Pero si Martin kasi mas mabiro. Tas siya, very humble. Kasi si BBM, the way, meron pa rin siyang parang star complex. Na, parang alta talaga. Ganon. O si Martin, wala siyang ganon, kaya na-shock ako eh.
Kaya talagang nung nangyayari, talagang pumitik ako nung nakikita ko yung pinapagawa niya sa Quadcom kay PRRD. Kasi sa akin ganito, sinong presidente sa tanang buhay natin na lumaban against drugs? Kayo ba kaya niyong gawin yan? Not just against drugs, ha? Mga corrupt politicians, yung oligarchs, ha? Oo. So kayo ba, kung meron dyan isa sa inyo na kayang gawin yung ginawa ni PRRD, luluhod ako. Papaalipin ako sa inyo. No joke. Huwag Kaya naman. nyo, Huwag naman. Ako na lang ialipin mo. kasi, let's face reality here. Parang, ano bang ginawa? Lahat yan. Paduan. Sino yan? Abante. Dan Fernandez. Anong napatunayan nyo? Anong gauge sa level na lang, 1 to 10, na na-achieve nyo sa buhay nyo bilang politician compared to PRR? Para umasta-asta kayo dyan. Anong nagawa nyo pa? I'm not putting you down, but comparable. Let's compare na lang. Yun yung akin, di ba? Yun. Kasi yung mga salita nyo, yak-yak, yaw-yaw yun dyan, yak-yak, yun yung pagyayabang nyo, tapang-tapang nyo. Yes. Let's put that in action. What do you mean? If you're really pro-people, defend the people. Not the criminals. Yun sa akin. Pero yun na nga, no, you said Martin was very humble, no, before, mahinahon, mapagkumbaba, mapagbiro, no? Yun ang sabi mo, no? Ngayon ba, ano na ba siya ngayon sa tingin mo, Miss Cathy? Ano na ba siya ngayon? At ano ba talaga ang nag-udyok sa kanya na magbago ng kanyang personalidad or yung kanyang motibo, no? So to speak. Yeah. Ako palagi naman yan eh. Money change people. Money change people. It changed you for a while. Diba? Magiging real talk. It can change you. If you're famous, you have so many material things. And I can see it with my friends. Like, they choose to post themselves traveling, having material, expensive things, rather than posting, like, inspirational, to inspire people. Kasi sabi, ini-inspire ko lang naman eh, kasi we can afford it, we have the money. So, yung base ng yung for you to inspire people is, like, to post, na mayaman ka, na sikat ka, yung ganon. Ano yun, sa akin, napaka-shallow na ng mga ganon na thinking. Na maganda ka, di ba? Hindi eh. So in short, yung greed for money ni Martin, no, and his allies, no, is insatiable. Cannot be satisfied ba talaga yung greed nila? At ganun na lang isasakripisyo nila buong bansa at yung former president at si VP para lang ma-attain nila yung greed sa money or greed in power na rin para hanggang beyond 2028 sila pa rin ang hari-hari dito sa Pilipinas. Hindi aabot ng 2028. I hope so. Hindi talaga sila aabot. Sa lahat ng lalabas, kaya nga I'm telling you guys in Congress, stood up kaysa madamay kayo. I'm telling you, I'm really telling you guys. Alam mo yon kasi may sasabog left and right. And pag sumabog yon, mahirap madamay. Umiwas na kayo sa bomba. No. I-discuss natin, no? Talagang maugong na yung chismis noon na itong si Martin Romualdez nga ay siyang nag-orchestrate, no, itong atake doon kay VP Sara at kay PRRD, no, yung impeachment for Inday at yung ICC for PRRD. At ang revelations nga niya, no, si Senator Bato, sinabi niya na ito si Martin Romualdez, si Saldico, along with Sonny Trillanes and yung NICA chief noon na si General De Leon ay umiikot daw para hikayatin yung mga generals na pumirma ng affidavit para maidiin nga si PRRD doon sa ICC complaint, no? At nung Quadcom hearing, nalaman din, no, na itong si Brosas nga ay nagkipag-usap sa mga ICC team na nandito na pala sa Pilipinas noon at nagko-coach daw, no, sa mga nagtatanong doon sa Quadcom. At everything points to Martin Romualdez. Everything, ang lahat ng ito ay papunta talaga ni Martin Romualdez. Gaano ba ka-powerful si Romualdez, si Martin, Miss Cathy, do you think, na ang buong Kongreso, which is about 300 plus na mga lawmakers, ay talagang mahahawakan niya sa liig? At parang mga ano na lang, even the former communists, the communists dyan sa House, na talagang ang sentimento is very anti-Marcos. Gaano ba ka-powerful si Martin Romualdez ngayon for him to do this thing? I don't think he's powerful. Kasi ang powerful, ang pinaka-powerful yung Panginoon. Tama. And pag lumati ko na yan, eto na lang perfect example, yung twist of yung sabi ko nga, di ba, parang one time nag-post ako na change of yan, parang yung panapanahon lang yan eh. Nanalo si President Trump. Isa yun. Okay. Si President Trump, hindi niya gusto alam niyo yung story ng mga Marcoses. Ngayon, yung fight niya sa drugs,
and sa criminals, grabe. Ano siya, head-on siya now. Di ba nakikita mo sa news sa US? Na wala siyang pakialam kahit patayin niya. Ganun siya, para siyang Duterte. Parang kinopya niya yung drug war ni PRRD. Oo. Yes, so ako, alam mo, at saka si Martin kasi, I don't think nag-practice siya ng law. Kahit lawyer siya, nagka-graduate. I don't know pero I think hindi niya talaga, kaya yung parang hindi niya iniisip. Kasi yung ICC talaga, wala silang right. Kaya si PRRD malakas ang loob niya eh. Kasi kahit, alam mo, there's a lot of lawyers out there who is andyan lang. Na yan, nag-uusap-usap yan. Kasi, di ba, parang yung dapat yung constitution natin, yung batas natin, dapat pinapatupad natin yan. Mali kasi yung ginagawa nila na, nilalaro nila ang batas. Nilalagay nila yung batas sa kanilang palad na wala namang alam. Lalo sa Quadcom, hindi mga abogado, walang alam. Kaya nga kung yung nando si PRRD, kung ganun-ganun ganun-ganun yung sumagot siya, very confident. Kasi alam niya yung batas. Tama siya eh. Naging prosecutor siya, naging mayor siya, naging presidente siya. Kayo, kailan na ba kayo naging politician? Ano bang experience yung base sa experience niya? Lahat kayo, may mga taga-susul lang dyan eh, taga-advise sa inyo. Tsaka kayo scripted, siya wala siyang binabasa. Right. Ano mo yun? So si Martin, I think he's powerful enough. It's all about money. Power and money yan. Right. Pero nakita mo ba yung TikTok ni Attorney Sal Panelo na magsasampa na raw ng libel cases si PRRD against Sonny Trillanes? At nakita mo pa rin yung girian nila doon na halos mahampas ng microphone ni PRRD. At nandun sa gitna si Leila de Lima. What's your take on the ano bang nakita mo doon? Ano bang parang istorya mo doon? Alam mo, kinakahiya siya ng kapwa niya, yung mga military, yung ganon, kapulisan, kinakahiya talaga siya. Parang sabi niya, anong pinagagawa nito, papansin na to, lahat na lang. Kasi, again, like yung nangyari nga kay Leila de Lima, kung talagang may kaso kayo, ba't hindi nyo ginawa? Tama si Jinggoy that time, na, di ba powerful ka, bakit wala nangyari? This is all, alam mo, sayang nga yung pera ng bayan. Tingnan mo yung ginagawa nila sa Kongreso. Imbis na ayusin na yung mga batas, nagbibida-bidaan sila dyan para maging mga judges or lawyers. They're not even lawyers. They don't have the right at all. Kaya nga katangahan na yan. Alam mo, parang yung sinasayang yung pera ng bayan. Pinapasweldo kayo. Alam naman natin, the reason why, the more tumatagal, the more maraming nagtatanong, maraming nag-a-attack, mas malaki bayad sa inyo. Tama. Diba? What do you think is, na yung pagpunta ni VP Sara doon, kagagaling lang niya sa Senate hearing, sa budget ng Office of the Vice President at parang ni-restore ata, I don't know ano yung final amount ng budget. Kasi, di ba, tinanggalan ng halos 1.2 billion, ginawa na lang 733 million sa House. Sa Senado daw, sabi, parang ni-restore. I don't know how much ang ni-restore, no? Pero ano ba yun bilang isang ina, no? Halimbawa, na kapareho ang dinadanas kay PRRD. At nandun si Inday Sara sa likod mo. At all throughout the hearing, at nandun pa nga sa labas, sinalubong si PRRD. Ano ba sa tingin mo ang nagawa noon, nung pagbisita ni Inday at yung paglabas ni Inday until such time na natapos yung hearing? Ano ba yung tingin mo yun? Ano ba yung sa kalakhang Pilipinong populasyon? What was the implication of that show of support from a daughter who is the current Vice President and hopefully our next President sa kanyang tatay na former President? Ano sa tingin mo, Ms. Cathy, bilang isang ina at bilang isang anak na? Ako, 3 words. I got your back. Wow. I got your back, Papa. Wow. Parang, in a way, apologies. Na, ayan, iyak na naman ako. Iyakin ako. Sabi ko, umiyak ako eh. Ganyan talaga ako. Alam mo yun? So, parang I got your back. We're a family. Na, hindi kita pababayaan. Iyak na, guys, matapang pero iyakin. Iba kasi. Ibang iyak. Oo, kasi kasi I'm really close to my father. So, ganun yun. Parang, sorry Papa or Dad or whatever he calls his father. Pero I promise you, yung laban na to, hindi ako aatras. Ipagtatanggol ko tayo. Kasi nasa tama tayo. Yun. Diba? Batuhin na nila, sabihin na nila yung gusto nila sabihin, pero alam mo ang Panginoon talaga, hindi yan. Hindi yan. The reason why inaalaw ng Diyos na gawin nila lahat ng mali, lahat ng pangit, lahat ng masama, para makita ng tao kung gaano sila kasamang mga tao. Yun yung nakikita ko doon. And I'm so happy. Ako din, I was really so happy. It was very heartwarming. Yung nagmamano siya sa kanyang tatay na nakaupo doon, na siya lang mag-isa halos, and then nagmano na ulit siya.
doon sa after sa hearing at nagbiruan yung magtatay nung nagtanong pa yung matanda, kumusta nakita mo kumusta yung performance ko? 1 to 10. Sabi ng Ang cute nun. ang cute no? Talagang oo, tama no. So Sarah, si Sarah mahal niya talaga yung tatay niya. Of course no, of course. At kaya mahal din ng buong sorry. Pilipinas. Kaya mahal din ng buong Pilipinas. Lalo na kayo din, di ba? So, go ahead. Hindi, mahal niya talaga yung dad niya. Kasi, kaya nga siya nag-abogado para sa tatay niya rin yan, di ba? Yun ang narinig ko. Kasi gusto niya talaga na sa medical field. But what I heard, if I'm not mistaken, is yung sinabi ng dad niya, in one, I don't know, campaign or sortie or whatever, na sana mayroong isa sana akong mag-abogado. He always, he really love his dad. They love their father. They know Dutertes are very, very close. They may have yung misunderstanding nila, pero as with all other family, di ba? Yeah, sila talaga close. Makikita mo what type of, wala namang perfectong relasyon, but makikita mo talaga, iba, solid talaga ang, samahan nila. And ako, sabihin nyo na lahat, ako kasi parang, sige, masama si Digong, basto si Digong, pero even yung nagmumura siya, gusto ko na ng ganung presidente, yung totoo, kasi nagmamalis na super composed, na kunwari edukado, pero pagtalikod, napakababastos, na mga magnanakaw, na sinungaling, alam mo yun, wag na. Pero ano din, Miss Cathy, no? After the hearing, marami ding mga Pilipino na, anong tawag dito, na na-disappoint, no? Kasi sobrang awa nila kay Pierre Ardidon, kasi 8 hours na sa Senado, halos 12, 13 hours, almost 14 hours dyan sa Congress. Ang gusto nila, maglabasan na kayo, ano ba kayo dyan, mga Pilipino, ganyan. No? So, nag-live ako kahapon at may isang post ng kaibigan ko si Jun Nabines, no, na nakakaantig din ng puso. No? Pero, do you think na ang mga Pilipino, the majority of Filipinos, ay medyo nakukulangan pa sa mga ginagawa ngayon ng gobyernong ito? At bago lumabas, lalo na yung mga military, you have friends in the military, what do you think yung sentimento ng majority Filipinos? At yung mga militar, at yung nasa gobyerno, I know you still have friends in high places. Ano ba yung mga sentimento nila after the hearing? Ako, ang masasabi ko yung para sa mamamayang Pilipino, I think they have enough evidence or like proof na hindi talaga okay ang nangyayari sa ating bansa right now. Ayun nga, di ba? Ito na nga, yung bagyo, yan na yung ultimate. Very ultimate yan. Yan na yung gauge nyo. Tapos, yung sa military, sa mga kilala natin dyan, maghintay na lang. Ano na lang po. Maghintay na lang po tayo. No comment. Sa next live natin, magko-comment ka ito. Mali mo, sa next live natin, nasa labas na tayo. Nasa Manila ka na, EJ. Diba? Alam mo yun? Hopefully. Hindi hopefully. Talaga mangyayari yan. Mangyayari yan. Pero ikaw ba talaga naniniwala na kailangan nang lumabas ang mga Pilipino with what happened? Or okay na tayo muna ngayon? Ako, ikaw, yung mga vloggers, yung mga independent vloggers, yung mga netizens na nagsishare ng ating mga content, no? Na para ma-educate muna yung larger population. Kasi hindi nga siguro nila alam pa rin ang talagang nangyayari. Siguro iilan lang no ng porsyento ng mga Pilipino ang alam talaga. As in talagang alam no. Ang real score. Do you think na kulang pa to, no? Hindi. Hindi siya kulang. So, saan tayo magkikita? Malalaman mo. Malalaman mo. So ako I really I have friends no dito. Lalo na dito sa Cebu. I was in Dumaguete with Attorney Vic as well no. At nagtatanong ako no dun sa mga tao doon no. And it so happened na during those meeting, I was told na 60% pala talaga ng source ng information lalo na sa mga rural communities, yung AM radio. Yes. AM radio talaga daw no. So talagang kailangan yung AM radio lalo na sa rural areas talaga ay obligado din na mag-report no ng ano yung totoo. Kasi yung social media confined only to the urban centers at yung mga sentro-sentro diyan sa mga bayan na may signal no. Pero yun ang sabi ko sa mga kaibigan ko na ang isa namang pag-alsa or ang isang protest no, yung massive protest naman talaga hindi naman talaga yan nako-choreograph
'Di ba? Kusang darating yan at the people, kusang loob din yan na lalabas. Kung feeling nila, talagang lalabas na sila. So I said, let's just continue what we're doing to inform the people. Now, ngayon, let's go to the ultimate fact checker. Sinasabi ko nga, no? Itong flood control project, itong 90 billion na transfer, no? From sa PhilHealth funds, no? And then itong Maharlika Investment Fund na more than hanggang ngayon wala pa rin tayong nakikitang resulta. Tumataas na naman yung kuryente, no? May bagyo, tataas na naman yung bilihin yan, I'm sure, no? At sinabi na nga nila na tataas yung presyo ng bigas dahil na-damage dun sa bagyo. Ikaw ba, Miss Cathy, no? With what you experience, no? Having been close to those people in power, meron pa ba silang empathy na natira sa mga tao sa baba to really do what is necessary? Wala. Wala na talaga. Wala. Alam mo, EJ, ano kasi, kahit na hindi makinig sa radyo ng mga tao, hindi sila nakakapanood. Based on sa lifestyle na experience nila, yung paghihirap, pagmamahal ng mga presyo ng bilihin, pagmamahal ng kuryente, tubig, everything. Doon pa lang makikita mo na kung ano yung epekto, kung ano yung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon. From there, alam na nila na hindi tama. Maraming maling nangyayari. Kasi bakit imbes na gumaan ang buhay namin, lalong bumibigat. So, kahit sila itself, lalo na yung nasa baba, the urban poor and everything, na dapat, gumaan yung buhay nila eh. Hindi, lalo silang nababaon sa utang, lalo sila naghihirap. Bakit ang mahal ng mga bilihin, di ba? So, from there lang, there's something wrong. You cannot deny it. Kasi, kung talagang maayos ang ating ang pamamahala, bakit lahat tumataas? Di ba? Pati nga bagyo, dumami. Tumaas. Dumami, di ba? Alam mo yun? So do you really think na kasi sa akin lang medyo kasi mahaba yung pasensya ng Pilipino eh. Yun ang isa sa well, it's a good trait pero may disadvantage din yun kasi 'di ba? Ilang beses na nating ulit na ibinoto yung mga corrupt na politicians kahit alam natin ng mga kurakot yan, no? So do you think na it's a lesson learned na naman na ulit na should be learned by heart sa mga Pilipino na wag nang iboto at going into the 2025 elections, ano ba sa tingin mo ang mangyayari at ano sa tingin mo, is it still worthy na mag-participate tayo sa election in 2025? Well, we have the right to vote. That's very important. Yung dayaan, kailangan tayo mismo magbantay. Second is, again, sabi ko nga sa'yo, is yung tao kapag gutom, walang pakialam yan. Right. Alam mo yan, nagugutom na tao eh. Mali na yung nangyayari sa bansa natin, daming nagugutom. Yung pagdamutan mo lang ng PhilHealth na fund, yung mahihirap, di ba? Is malaking bagay yon. Kasi pag nagkasakit sila, wala talaga silang pera eh. Di ba? Anong klaseng pag-iisip meron kayo para i-transfer yung pondo na yun pa? Dapat ibigay nyo na lang. Di ba, we only need 45 million para raw malibre yung mga payment ng bills sa hospital na mahihirap. Rather than giving it to PhilHealth or i-donate or ipagkalat, kinuha pa nila yung pondo. Di ba? It's all about what they can get from this country, from kasakaban ng bayan, kung ano yung makukuha nila. Nakaw. Yun lang. Tama. Pag nanakaw na talaga, no? At ang hirap talagang, sinabi nga ni Atty. Vic, no? Mahirap daw mahalin ang Pilipinas at Pilipino, but we should never give up on the Filipino. At pabiro pa naman sinabi na mas madaling mahalin yung single mom na may 5 anak. Ganun ha? Ang swerte naman noon. pero do you promote ba na pumunta tayo sa at we scrutinize every candidate na talagang dapat iboto natin at importante ba na we participate in the discourse at usisahin natin at tanungin natin yung mga gustong magiging senador para malaman natin kung ano ba talaga ang what they can bring to the table, something new. Yes. I wanted to do that kasi talaga ako, I think that's one of God's rin sa akin na parang I go out there and campaign for other Senate na naniniwala ako na makakatulong sa ating bansa. And right now ako kasi I believe na dapat ang inuupo natin hindi lang artista, hindi lang sikat, alam mo yon. Kailangan may alam sa batas. So ako, kaya yung mga sinusuportahan ko, most of them are lawyers, di ba? Si Kong Marcoleta, Atty. Rodriguez, tapos yung talagang may alam kung paano tumulong sa kapwa niya, at may malasakit, Pastor Kibuloy, sa health naman, si Doc Willie O. Tapos yung isa ko pang gusto is like
kakagraduate lang as a lawyer. Si Jimmy Bondo. Jimmy Bondo, kasi entertainment industry. So I think kasi like sa entertainment, marami kasi hindi nakakaintindi ng batas at politics. He will be a good source of learning for entertainment and support also. Na ma-explain niya yung side kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Hindi lang yung kung ano yung nangyayari sa mundo nila. Yun. Diba? Miss Cathy, it's 11:23. I think I won't hold you kasi may importante ka pa mamayang 1 p.m. No? Yeah. Okay lang. Okay Tayo lang ba? magbabalik. Oo, walang problem. Yeah, we can. Babalik na tayo. Babalik na lang muna siguro tayo. Yes. I still have so many questions to ask you. No? Again, last question na lang, Miss Cathy. No? Last question. Hanggang saan mo ba dadalhin tong laban na to for the country, for your kids, mga apo mo din, no? In the future at yung pamilya? Hanggang saan ang isang Cathy Binag na tatayo at will speak up, no, against the evils of this government, no? Hanggang kailan at hanggang saan mo to dadalhin, no? I will give you 5 minutes to articulate your position at hikayatin yung mga nanonood sa atin na ngayon ay nasa 6,100 viewers na. Thanks to you and your beautiful face. Nagka-6,000 viewers tayo. So, hanggang saan mo to dadalhin, Miss Cathy? Hanggang saan? Ang laban na to. I'm sabi ko nga, my loyalty is my currency. And my principle is the blood, ano yan ang dumadali sa dugo ko. Okay? So, hanggat ako'y may hininga, ilalaban ko to. Whoever is like sitting there, basta nandun tayo sa tama, sa guidance ng ating Panginoon, wala akong dapat tayong ikatakot. And hindi tayo dapat matakot. Again, sila ho ang matakot sa atin kasi tayo ho ang bumuboto para sa kanila, tayo ho ang naglagay sa posisyon na meron sila, and yung power na feeling nilang kanila, hindi ho kanila yan. Kasi yan ho ay temporary lamang na ibinigay sa kanila sa posisyong kanila ngayong kinalalagyan. Yes. So, wag ho tayong matakot. Speak up, guys. Tell your story, especially dun, again, sabi ko nga, yung mga biktima ng mga drug pusher, drug addict. Kasi yung bakit drug pusher, yung mga pamilya na biktima nun, yung mga anak or pamilyang naghihirap na naging pushers, yung mga anong nangyari sa buhay nyo. Mag-host po ako ng luncheon or merienda somewhere for all the victims of like na naging addict yung anak nila, biktima na rape yung mga anak, nagahasa, namatayan dahil sa mga addict and pushers. Gagawa ko, inaayos ko lang po yan, i-announce ko. Paki-announce mo at baka makaparticipate din yung ibang mga katulad ko. Yes, at saka yung mga... It's a very noble, nag-ano lang yan, parang ngayon ko lang narinig yung ganyang, i-luncheon for the victims of the drugs. Opo, parang magkakilala-kilala kami, magkwentuhan kami, they tell their stories, then namin yan, ila-live natin para marinig ng taong bayan na gaano kahirap maging biktima po talaga ng magkaroon ng kapamilya na na-impluwensya ng droga or nasirang buhay ng dahil sa droga. Kasi hindi po pwedeng yung EGK lang. Kailangan balance. Kailangan nilang maintindihan saan nanggaling yung mga nasirang buhay and everything. So, ako po sa inyo, sa mamamayang Pilipino, mahalin po natin ang ating bayan. Hindi po dahil lamang para sa ating sarili. Hindi po dahil pag sinabihan kayo, bakit gusto mo lang sumikat, hindi po yun. Kasi ang pinaglalaban po natin dito, hindi lang sa ngayon, hindi po yung present, but also the future. Hindi ba mo natin mapeperpekto ang pagtakbo ng tama at malinis na gobyerno, pero hopefully, slowly, dahan-dahan malilinis natin at may maitalaga tayong mga leader na talaga pong ang intensyon ay malinis para sa bayan. So this is not, one last question, this is no longer about Duterte PRRD, this is no longer about VP Sara Duterte, this is all about the future of the Filipino. Yun ang ibig sabihin. Yes po. At saka yung tama, kung ano yung tama at mali, kailangan wala ko tayong gray areas doon. Hindi po pwedeng. Sabi ko nga, sa darating na eleksyon, huwag niyo kong iboboto ang mga politician na duwag at walang paninindigan at prinsipyo na pumapanig kasi takot sila mawala ng budget. Hindi po pwede na ang isang politician na kapag umupo, pagtatakpan niya ang kamalian ng mga kaibigan niya or kapamilya niyang gumawa ng mali para sa bayan. Dapat sila pa ho ang maging ehemplo na dapat ang kanilang loyalty is para sa bayan. Na dapat sila pa magdadala sa harap or magdadala ng hustisya para sa mamamayang Pilipino. Hindi pwede na, mahal ko to, kapamilya ko to, pagtatakpan ko. Kaibigan ko to, hindi pwede. Hindi po. Dapat po, ang isang politician, ang loyalty nila is para sa ating mamamayang Pilipino. Yun ho yung sa akin. Yung iboto, kung ganun ho ang takbo ng utak. Ito, last question. On a lighter note, ano daw yung sikreto mo against stress? At bakit ganyan ka daw ka-presko at ganyan ka pa rin ka-sexy? Ano daw yung skincare regimen mo? Yun ang tatanong nila lagi. Ako una, I wake up praying. Kaya nga makikita mo, unang post ko palagi means talaga sa feed ko. I sleep with that also. I play
pray and worship song habang nagda-drive. Mm-mm. Nakakaganda ng glow, spiritual kasi maganda yan. Then, skincare ko, hindi ho talaga ako naglalagay, hindi ako ma-makeup. I noticed that. Nag-eyeliner lang ako, tsaka lip tint. Kasi yung cheek ko po naturally blushy. Wow, char. Blush talaga. Char! Diba? How about your diet now? Yung diet ko daw din. Gluten-free, meaning like, hindi yung bread ko gluten-free, tapos more on vegetable, tsaka maprutas ako. Tsaka yogurt. Probiotic talaga. And vitamin C lang talaga yung supplement ko. High dose. Wow, Yan, high yan doses siya. of vitamin C. So, ayun na, mga parts, no? Yung sikreto na hindi naman pala sikreto. Oo, hindi naman sikreto. Oo. Again, on that note, Miss Cathy Binag, thank you so much. Maraming salamat po. I hope I can invite you again sa munting platform ko. Oo Hopefully, naman. we should see each other na pag may ganap dyan sa Maynila and I will be forced to fly there. So, maraming salamat po. At mag